Seryoso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisiyasat sa mga palpak na flood control projects maging sa mga isyong isusumbong sa kanya ng publiko. Ilan sa mga infrastruktura at flood control projects din ang kanyang ininspeksyon sa Bulacan, kung saan mayroong higit 600 mga proyekto kontra baha, pinakamarami sa buong bansa. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang inspeksyon, isang handwritten letter ang nabasa ng Pangulo patungkol yan sa isang palpak na flood control project sa Kalumpit na aaksyonan na aniya ng palasyo. Alamin ang kabuang detalye sa report ni Krisa o Graciela Corazon. Personal na binisita at ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng river protection structure sa kahabaan ng Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Isa ito sa mga flood control projects sa probinsya ng Bulacan na pinondohan ng mahigit 96.4 milyon sa ilalim ng St. Timothy Construction Corporation na kinilala bilang isa sa mga top 3 contractors na gumagawa ng mga proyekto sa flood control projects nationwide. Ayon sa ahensya, isa ang Bulacan sa naiulat na may pinakamaraming proyekto ng flood control projects sa bansa, kung saan merong itong 668 na proyekto na nakakahalaga ng humigit kumulang 6.5 billion, kahit na ang lalawigan ay hindi raw nakalista sa mga opisyal na lugar na madaling bahain. Ang naging pagbisita ng Pangulo ay bahagi ng patuloy na pagsugpo sa irregularities-related flood control programs ng gobyerno na binubuo ng 9,855 na proyektong nagtapos mula July 2022 hanggang May 2025 na pinondohan ng mahigit 545 billion. Bukod dito, nag-inspeksyon rin ang Pangulo sa flood mitigation structure sa kabaan ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Sa halagang 77.1 million, ito ay itinayo ng Wawaw Builders na kinilala bilang isa sa top 15 contractors na may kabuuang 58 flood control projects. Isang residente naman mula sa Kalumpit, Bulacan ang sumulat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para ireklamo ang inilalarawan niyang hindi magandang infrastruktura sa mga flood control project sa kanilang lugar. Ang sulat, ang paggamit daw ng mga substandard materials, kakulangan sa mga soil compaction, hindi pagtanggal sa mga water lily at kakulangan sa pagpapatayo ng mga dike ang nagiging dahilan ng pagbaha sa lalawigan, kung saan naging dahilan rin ito ng pagkasira ng mga bahay at lupang sakahan ng komunidad sa panahon ng tag-ulan. Sunod dito, una nang ipinahayag ng Pangulo na panagutin ang mga opisyal sa naging kapabayaan ng mga ito sa maling paggamit ng pondo ng publiko. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.